Sinabi ko sa inyo mga kababayan na si Boying ay may lulukikimimiyayaya. Okay? At mukhang naghihingalo na. Ito ang Wow Trending. Boying Rimulya naghihingalo na. Ito ay matapos na lumabas sa presscon kahapon at tila pumayat ng sobra si Boying Rimulya at hinahabol na ang kanyang paghinga matapos ang mahigit na 3 buwan na absent sa trabaho para magpahinga at magpagamot. Sa isang presscon, may napansin ang isang netizen na sa bandang kanan ng liig ni Boying Rimulya, yung nasa liig niya, for sure Vascat yun, central line na ginagamit para sa treatment ng kanyang lulukikimya. May lumabas kasi na chika bumbum na may lulukikimya daw di umano itong si Boying Rimulya. Ayon pa kay Madam Harlica Boljaquera na kung may sakit si Boying Rimulya at hindi na siya fit to work ay bakit hindi pa siya palitan at sibakin ng palasyo. Kung sila si Attorney Vic Rodriguez nga at si Attorney Trixie na mga kilalang magagaling na abogado ay tinanggal ng Administrasyong Marcos nang walang pag-alinlangan, bakit itong si Rimulya ay hindi? Ayon pa sa komento ng mga netizen, port and cut usually nilalagay sa right upper chest through the incision in the right neck, pwede din sa left upper chest, right and left upper arm. In the same occasion, it is used for strong meds like chemotherapy. Pwede rin gamitin sa blood transfusion, and any infusion can be used to draw blood as well. Who is doing Secretary Rimulya's work for him if he has not yet resigned nor even gone in official leave? Baka iyong mga desisyon dyan sa DOJ ay iba na ang nagdidesisyon. Sino ang pumipirma on his behalf if ever? May sakit na siya. Sana papasok sa puso at isipan niya na dapat ituwid niya lahat ng alam niyang pagkakamali na ginawa nila bago pa haharap sa Diyos, or baka bigyan panigad ng pangalawang pagkakataon na magtatagal pa sa mundo. Binenta niya ang ancestral code dyan sa binakayan sa mga Chinese at di pinamahagi sa kamag-anak. Ang kabintahan kaya na karma yan. Di kinaya ni Boying ang layis nila. May pogo business yan sa may dating Coblandia. Renovated na ang bagong buildings, magaganda dahil ginawa ng highway sa Cavite. Dapat di tumanggap ng sweldo si Rimulya kasi di naman siya nagtatrabaho. Hindi talaga makaiwas sa karma lalo ng ginagawa nila kay Bantag. Pag-usapan natin itong si Boying Rimulya. 'Di ba? Ako ang pasimuno. Lahat pasimuno sa pambubuska sa mga yawa. Kung natatandaan ninyo last year, sinabi ko sa inyo mga kababayan na si Boying ay may lulukikimimiyayaya. Okay? At mukhang naghihingalo na. Okay, here's the thing, pating, mga palangga. Kinig na lang ako habang working, sabi ni Yancy. Makinig na lang kayo. Abangan nyo sa ating podcast sa Spotify. At kung kayo ay busy siguro, no, later on, i-announce ko dito, yung audio ko, yung bunganga ko, yung nganga bells ko. Dapat kahit nagda-drive kayo, kung ano man, narinig yung nganga bells ko para sa katotohanan. Okay, balik tayo kay Rimulya. Okay? Hi, Lo. Okay, Zorro, how are you? Kita niyo naman ang props ko. Nakita ko po. Anyway, seriously, kahapon, nag-press conference itong si Rimulya na mayroong I'm trying, iniisip ko kung port catheter yung nandito. Pero usually kasi, ang placement ng port cath nandito sa left or right. Pero meron siyang dito malaking band-aid and everything, parang plaster, di sa jugular vein niya. So, I'm not sure kung ano ba yun, kung baka sinakmal sa ni Dracula. Sinipsip yung dugo niya, hindi ko alam. Di ba? Nakita nyo yung kanyang paghihingalo sa press conference niya. At kanina nakita ko mukhang naghihingalo din siya nandoon sa pag-alis ni Kuting papuntang Australia at wala si Inday Sara. Okay? Teka muna, isa news blackout sa Amos Cavite pero meron nagsasabi na malala na daw talaga ang kalagayan niya. Yes, ito naman mga palaga. Okay, Rimulya, sasagutin kita sa mga hanash mo. Okay? So last year, sinabi ko sa inyo at nag-viral yun na may sakit siya na malala ang kanyang karamdaman ayon sa ating mga juting jahas.
Jen Maxine Chicago, thank you for your love. Mga kababayan, hindi siya public servant, di ba? Siya ay ahas servant. Si Remulla ay isang nagsiserbisyo kay Jutang Ginines Lisa Ahas Mugs. Hindi siya nagsiserbisyo sa publiko. So nung in-expose ko sa inyo na si Remulla ay may sakit at malala at nagre-recuperate o nagpapagaling, nagkamali ba ako? Tama. Kasi kahapon, nung nag-speech nga siya, nag-press conference siya, hinahabol niya yung paghinga niya. Parang hindi na siya katulad nung dati na, na matika, not matikas yung normal lang, kahit ang edad niya ay 62 years old na raw siya, kaya ang sabi niya, nagde-deteriorate din or, yung ating katawan. It's true na nagdeteriorate ang ating mga katawan. Kahit nga 50 ka pa lang, pwede ka mag-deteriorate, pwede kang bumagsak ng sa resistensya mo or, you know what I mean? At sabi ko nga, lahat naman tayo, swerte ka na lang kung matutsugi ka ng hanggang 95 o 100 na hindi ka nagkakasakit o hindi mo nararamdaman yung mga katulad ng mga nararamdaman ng mga bata pa lang 60-70 nagkakaroon ng mga heart attack or what's something. So dun sa press ko niya mga palangga, ang sabi doon, ang tanong, I think tinanong siya or binanggit niya na yung lumalabas na issue na kontrobersya sa kanya na siya ay malapit na matsugi o may sakit na, ay mga mahilig lang daw sa marites. Buha ka ng ina ka pala, Bonjing Paano naging marites? May sapak-sapak ka na, sabi ko nga dito na plaster or malaking band-aid o whatever gasa dito na para kang sinakmal ni Dracula. Diba? Tagutin mo nga tong FBI. Hindi. Anak ko. Sabi mo, busy ako, binubol siya kayo mga buha ka ng ina Sagutin mo. Ayan, yan. Anyway, mga palangga. Jutang Ginina ka pala Remulla, masakit ba ang mura? Jutang Ginina, paano ako magmamarites? Ang marites chismis, walang katotohanan. Inamin mo mismo na nag-recuperate ka, nagpapagaling ka, na ginayupak ka ng 2 buwan. Okay? At ang sinasabi mo, nagpagaling ka dahil sa iyong bypass, okay, fine. Statement mo yan But tama ako na nagpapagaling ka at nagsusweldo ka sa pera ng bayan, sinabi mo 2 buwan. Mahigit pa. Mahigit pa kasi nagpakita ka ng picture noong December na mukhang isang bulate na lang, na matabang bulate ang hindi pumipirma sa'yo nung nagpakita ka noong December 25 na kasama mo ang iyong mga pamilya. Hindi ako nagmamarites. Ba't ako magmamarites sa'yo? Ang marites, yung ginagawa ni Lisa Smugs na pagbabayad sa mga trolls o kani-kaninong kabuakahan niya para sumira sa kredibilidad ko. Hoy! Tangina niyong lahat, kahit anong gawin niyo, hindi niyo masisira ang aking alindog. Di ba? Ka ng balance pa lang. Gigil-gil ako gabi kanina Di ba? Ang taong nagsasabi ng katotohanan ay hindi niyo masisira. Kahit ano pa ang anong gawin ninyo, mga yawa ka mo. Ikaw, Bonjing, sabi mo, mahilig magmarites at syempre, sabi niya, maraming parang maraming gustong kumuha ng pwesto niya or naiinggit sa pwesto niya. Ano ako, magdi-DOJ? Gumawa ako ng chika boom boom para mag-agawin ng pwesto mo or something? Anong kadyutahan yan? So, tama ako, tumpak na ikaw ay nakaratay sa kama. Dahil inamin niyo mismo na nagre-recuperate ka. Ano ba ibig sabihin ng recuperation? Nagpapagaling. Marites ba yan? The point here, ang sinasabi mo sa press con mo na natural lang na magkakasakit ang isang tao na tumatanda. Tama. Natural lang na magkasakit ang taong tumatanda. Even ang mga bata ay nagkakasakit. The point is, ikaw ay pasweldo ng bayan na ginagago, binababoy at pinagloloko mo. At sinabi mo rin sa press conference mo na kahit nagre-recuperate ka, work from home ka, ay putang ina, paano ka magpapunction ng jutak mo? Ha? Nasa bahay ka, sumisweldo ka, tapos nakaratay ka sa bed. Kasi, kaya hindi ka pa tinatanggal-tanggal ni Lisa Smugs,
Kasi gusto niyong sabihin na si Maharlika ay fake news. Pero hindi ako fake news, mga kababayan. Galing sa bunganga ng mga giatay na 2 buwan siya nagpahinga, nag-recuperate at sumusweldo siya sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan. So sino ang nagpapatakbo ng DOJ? Eh di si Lisa Smugs. Hindi totoong ikaw. Paano ka magpapunction ang daming sinasaksak na gamot sa'yo? Kung may port cut ka, syempre tatago mo yan. Diba? Ano ba yon? Diba? Para sa, ano ba ang line na nilalagay dito? You know, pag sinabi mong port catheter, ito ay, kung ikaw ay may karamdaman na lulukikimimia. So, ibig sabihin, yan ay nakaangkla lang dyan sa iyong pusong itim na in any moment, kailangan mo ng medisina, isasaksak ng bonggang-bongga, or kailangan mo ng blood transfusion, nandiyan dyan na naka-ready na or something. Pero hindi ko pa ma-confirm yan kasi syempre naka-cover up ka. So nakita ko lang yung jugular plastic mo dito. So I don't know, I'm not sure kung ano, dito sa sa niek sa leg. Dito sa gilid. Ayan, dito. Ito. Pansinin nyo, di ba? Andito ba? Okay, sa picture? Nakalagay ba dito sa brand? Wala. Oh, hindi. But anyway, chemo, yes, sabi ni Rowena Cruz. Yeah, port yun. Walang mga palangga. May mga kamag-anak tayo, kaibigan tayo na nagkakasakit minsan. Sa right area pala niya, not left, sa right. Nagkikikimi mo. Sabi ni Zoro, nagkikikimo mo. Nagkikikimo mo. I mean, putang ina, pinaggagago tayo. Nakita ko, humahangos ka eh. Wala namang masama kung aaminin niyo yung totoo sa taong bayan. Ang problema, masyado kayong suga pa sa power. Na dapat tinatanggal ka na at pinapalitan ka ng tao na functioning ang utak at physically fit. Eh kitang-kita na humahangos ka o maghahabol ka ng hininga. At bilang isang Department of Justice Secretary, ang trabaho niyan ay talagang pangmalupitan. Pero paano ka nga magtatrabaho ng pangmalupitan? Kasi ang tinatarget nyo is si Pastor Kibuloy based sa inyong statement at si Congressman Arnie Teves. Diba? Dahil hindi ka matanggal-tanggal dyan, dahil hindi ka naman nagpapatakbo eh, kundi ang buha ka ng inang Lisa Smugs na ito. May central line Mediport for chemo. Sabi ni Adele Lester. Okay? Huwag na kayong tumaya sa latter eh. Sayang ang sabi ni Ecolisa, very pale siya, parang walang dugo. Sabi ko nga, sinipsip ni Dracula eh. Merlita, sinipsip nga ni Dracula ang jotang din ang dugo niya. Very pale, di ba? Ang itsura niya, parang kulay papel na basta, pale. Sabi nga natin mga kababayan, tama gid sa Lignites. Walang, totoo naman na lahat naman, hindi naman natin hinihingi na lahat tayo ay magkasakit. Pero darating tayo dyan. Ako nga, 3 years ago, I had an operation. Okay, pero hindi ko sinabi yan sa inyo kasi ayoko magpakaawa. Eh, kaluoy man si Marlica. But it's a mild operation. Anyway, nalagpasan ko yon ng bonggang-bongga. Alam mo yon, sa stone lang naman yon. Kasi masyadong masyokaw din ang lola ninyo. Anyway, karma is real. So ngayon, mga kapalangga, ang sinasabi niya, natuloy-tuloy na yung trabaho niya. Paano ka nagtuloy-tuloy ng trabaho kung nagpapagaling ka? Bakit hindi ka mag-resign? Bakit? Hindi pa matapos ang kontrata nyo ang agenda nyo ni Lisa, ni Tambaloslos sa inyong mga illegal activities? Oh, taga Cavite kami, hindi na napalitan ang mga remulya, sabi ni Gabriel Lambohon. Sabi ni Bubbles TV, si Atty. Trixie pala inalis sa karambola, hiningi daw ang ulo niya na taga-government. Si Lisa ang humingi ng ulo ni Trixie, wala nang iba. Alright? So ngayon, remulya, kung ako sa'yo, kung ikaw mahal mo yung sarili mo, okay, mahal mo ang health mo, mag-resign ka. Pero alam ko hindi ka pa magre-resign, pero darating tayo dyan. Hindi ka magtatagal dyan. Dan unang-una, hindi magtatagal si Kuting. Yung ilong mo, yung breathing pattern mo, bagsak na. Diba? Baka nga nag-oxygen ka pa eh. Dahil sa breathing pattern mo, kahit na walang medical background ang taong tumingin sa'yo, naghahabol hininga ka. Naghahabol hininga ka. Ngayon,
Kailangan ba namin to ligsain? Pakialaman natin ng health mo? Of course. Kasi sumasweldo ka sa pera ng bayan. At mong sinasabing Marites, ha? Hindi ako si Marites, si Maharlika ako. Giatay ang yawa. Ang sarap junggulin eh. So ngayon ba lang doon sa press con niya, ang umiikot doon ng pinag-uusapan kung paano habulin si Pastor Quiboloy at saka si Arnie Teves. So again, sino ang author nito? Ang author nito, taga Malacanang. Ito, yung botod. Kaya mamaya, kukulam tayo ng mangulam. Okay? Yung hinayupak na yan, mga budo niya, mga sex, chuba-chuchu niya. Ito, mag-orasyon kayo. Yung botod niya, palalaparin natin ng bonggang-bongga. Okay. Ngayon, ano pa mga chika-chika niya? So, tama ako, mali. Tama ba si Maharlika na si Boying ay malala na? Alam mo, sa sobrang kasinungalingan mo, hindi mo kayang takasan si kamatayan. Okay? Sa sobrang sinungaling mo, hindi mo kasi itago ang nararamdaman. Natural lang, again, na magkakasakit ang katulad mong majitim ang budhi. Pero wag ka magsinungaling na ako'y nagmamarites. 'Di ba? 2 buwan ka nawala ni Haniho. Nag-announce ka ba na unang-una, nag-anunsyo ka ba sa mga tao na ako po si Bonjing Remulla, magpapagaling po ako ng 2 buwan kasi kailangan ko po gumaling. Ako po ay galing sa bypass chuchu. Kailangan ko magpahinga. Nag-announce ba kayo sa taong bayan? Hindi, mga buwaka ng ina nyo. So anong tawag dyan? Panloloko. Panggagago. Habang hinihigop, nilalamon nyo ang pera ng bayan, binababoy nyo ang tao sa inyong panglilinlang. Hindi yan pagmamarites. Pagkikritiko yan, pagkikritisismo o criticize sa mga taong gobyerno na katulad ninyo na binababoy nyo ang pera ng bayan at nilalamon nyo ang pera naming lahat. Yan ang punto de vista. Wala kaming pakialam kung magkasakit ka. Kung ikaw ay ordinaryong citizen na tahimik ka, kaso hinahawakan mo ang Department of Justice at ilan ba ang sangay na under sa'yo, katulad sa immigration. Kaya pala nagka-letsi-letsi dyan sa immigration, nagka-peste-peste yung mga pila ng mga tao na hindi na makontrol sa sobrang dami dahil ikaw ay nag-recuperate. That's my point. So kung ordinaryong citizen ka o retired o whatsoever na nagkakasakit ka, bakit kailangan naming pakialaman yung sakit ng isang tao? Hindi yan, wala kaming pakialam sa sakit ng mga tao. Ang pinakakialaman namin, nasaan kang yawa ka. So coming from your mouth, kahapon, 2 months ka, sumweldo sa kaba ng bayan habang nakaratay ka sa bed. See that? Yawa. Mga hinayupak. Oh. Sabi ni Martha, si Bonjing hinihila na ng lupa, puro kademonyahan pa rin. Exactly. Diba? Lulunukin ka na lang, lalamunin ka na lang ng lupa, puro ka pa sinungalingan. Ako pa ngayon, o kami pa ang pagbibitangan yung marites. Sinabi ko naman talaga na ikaw ay malala ang sakit. Nag-recuperate. Kung hindi malala ang sakit mo, kung okay ka, kung mild ka, ang sakit na trangkaso or sipon-sipon lang dong. Kahit 2 araw o sabihin na natin, 1 linggo magaling ka na. Like ako, nakita nag-ubo-ubo ako pero boljak pa rin ako ng boljak. May sipon-sipon ako. So, mild lang yon. Nakakapagbunga nga pa rin ako eh. So, ibig sabihin, humiga ka sa kama, humiga ka sa bed mo for 2 months. So, ibig sabihin, hindi ka nagpahinga ka eh. Diba? Binaboy mo yung pera ng bayan, pinapasweldo ka, hindi ka man lang nag-leave. In-announce mo ba na nag-leave ka sa amin? Tapos kami pa ngayon na may kasalanan, marites pa at may interesante kami o ako ba, kung sino man pinagbibintangan mo, interesante sa pwesto mo na nainggit. Ba't ako maiinggit sa kademonyohan ninyo? Hindi nakakainggit ang mga satanas na katulad ninyo. Yan ang isalaksak nyo sa bunga. Ayawa mo. Okay. Sabi ni Assorted DNA, tayo sa private company, pag may sakit na, i-advise tayo na mag-resign. Kasi expense na lang. Tapos mga nayupak na ito, tanggap ng perang hindi sa kanya. Leche, buwisi talaga ang sarap ng buhay. Sabi niya, exactly my point. Ang ordinary workers